walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Kumain na ba kayo? Kasi ako, yes, kumain na ako. So, ano bang ganap ngayon? Actually, mamaya pupunta ako doon sa Miss Grand. Ayun. So, preliminary competition nila. So, in-invite nila ako. Punta tayo, di ba? Wala namang masama. Libre naman yun, libre pa pagkain. Kaya lang, ayun nga lang gagastos kang pamasahe. Medyo mahal. Actually, mag-isa lang ako dito ngayon sa bahay kasi sino kasi wala lumabas. Gusto niyang gumala-gala. Ako naman, wala naman akong ganang lumabas. Sa totoo lang, ako kasi yung tipong tao na gusto ko lang lagi lang nasa loob ng bahay. Ayoko nung gala-gala. Gusto kong gumagala ako minsan, siguro mga once a week, twice a week, pero hindi yung everyday. Kasi parang feeling ko, lagi akong lumalabas, lagi akong exposed sa labas. So minsan gusto ko rin naman mag-take a rest lang dito sa bahay. Comfort zone ko kasi itong bahay namin. Yun. Kaya parang, pag nandito ako sa bahay, parang nakakakuha ko ng more energy, mas nakakapag-relax ka. So yun, kaya gusto ko lang, nasa bahay lang ako lagi. Ikaw ba naman, araw-araw kang bumiyahe, araw-araw kang lumalabas. So syempre, ang gugustuhin mo, yung mag-stay lang sa loob ng bahay at magawa yung mga dapat mong gawin. Ganon. So, wala lang. Ganito lang yung buhay. So yun. Dito naman sa Thailand, wala namang masyadong ginagawa dito. Ganito lang lagi ang buhay ko. Yung ano lang, simple lang kasi yung buhay dito. Parang, ayan, may pagkain ka, kumain ka, kung gusto mo lumabas, lumabas ka, ganon. Ganon lang yung gagawin dito. Wala namang ibang ganap. Wala ka namang kapitbahay na mapuntahan para makipag-chismisan. So, talagang talk yourself, ganon. Anyway, so nagtatanong sa akin, kasi may nagtatanong sa akin, kamusta daw ba yung first experience ko? Yung first experience ko, actually, ako nung 13 years old, ganon. Siyempre, bata pa ako nun. Hindi naman ako malandi talagang bakla. Ako yung tipong bakla na, alam mo yun, as long as possible, gusto ko, respetohin ko yung sarili ko. Ayoko yung nababastos. Ako, ayoko yung tinatawag ako, bakla, 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 bakla. So far naman, lumaki naman akong ganon na hindi ko naman naririnig na tinatawag kang bakla, 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 walang ganon. So, inaaway ka ng mga kaibigan mo, walang ganon. As in talagang ando doon talaga na nire-respeto ko yung sarili ko. Minsan may mga bagay akong gusto, pero iniisip ko agad, nakakahiya mamaya malaman ng lahat, di ba? Mga ganon. Yung control mo sa sarili mo, nando doon talaga. And then, thanks God, kasi hindi ako takaw noon sa exploring. Yung tipo, itatry ko to, hindi katulad ng friend ko na si Eric, ayun, namatay na siya. So, talagang siya talaga, bata pa lang maharot na siya, ando doon yung dadakma siya, ando doon yung talagang basta gusto niya lalaki, gagawa siya ng paraan. Ako hindi. Gusto ko, lalapit sa akin yung lalaki. At minsan, kahit lumalapit na sa akin, maarte pa ako, yung mga ganon. Nung bata ako, pero ngayon, game ako, yung gano'n. Siyempre, alam mo na kung paano dadalhin yung sarili mo. Nung bata ka kasi, siyempre, nag-iingat ka. Lalo na, kilala kayo doon sa teritoryo ninyo. So, siyempre, ayoko naman yung sabi nila, yung anak ni Cecil, malandi yan, gano'n. Ayoko may nasasabi sila sa pamilya ko because sa mga kagagawan kong mali. Kaya siguro, mas pinili ko talagang mag-behave. Ayun. So, yung first experience ko, alam nyo ba guys, 10 years old pa lang ako, lagi na siya nakaabang sa akin. Kuya siya ng friend ko. Yun. Ayun yung kwento. Kuya siya ng friend ko. Yung friend ko, bading. Tapos kuya niya, yung nakadali sa akin ng first time. Charot. So, yun. So, 10 years old ako, lagi kasi yung kuya niya, siguro yung kuya niya at that time, 12 or 13, tapos ako 10. Kasi matanda sa akin yun. Kasi ang kasing edad ko, yung friend ko. So, yun. So, lagi siyang nakaabang doon sa, may tindahan doon sa kanto, na kung saan, doon kami bumibili lahat ng mga kailangan namin. Kasi mas mura bumili doon. Kaya lang siguro yung lalakarin mo, papunta doon, medyo malayo-layo sa bahay namin. Siguro, mga
100 meters. Hindi. Mga basta malayo, hindi siya yung malapit. Lalakad ka, may dadaan-daanan kang ganon. So, hindi siya yung parang dyan lang sa kanto, doon sa kabilang kanto. Pero bihira lang naman kami bumili doon. Hindi naman yung araw-araw na parang mayat-maya. So, pero araw-araw ako nagpupunta, pero hindi mayat-maya. Kung bibili ako doon, yung parang lahat na ng pangangailangan namin, tapos uuwi na. So, syempre ako yung panganay, ako yung madalas na nauutusan. Tapos yung kuya niya, laging nakatambay doon. Actually, hindi ko gusto yung kuya niyang yon. Ang gusto ko, kasi dalawa yung kuya niya. Yung gusto ko, yung isa niyang kuya, yung panganay pa. Gustong gusto ko yon. So, nakikita ko yon, parang crush na crush ko talaga yon. Yung tipong kinikilig-kilig ako sa kanya. Pero yung lalaki na nakadali sa akin, ano lang yun, yung parang demonyo na lagi siyang tukso, yung parang, kamusta ka na? Yung lagi siya nakabulong na gano'n eh. Naninigarilyo kasi siya doon sa may kanto, lagi siya nakatambay. Pag tuwing makikita niya ako, yung gaganon siya sa'yo, yung tatango na parang binabati ka niya. Pero, hindi ako nagbibigay na smile kasi stariray ako eh, yung ganon. Yung parang, tapos, lalapit siya sa'yo, sabi niya, kamusta ka na? Yung hawakan niya yung braso mo, yung parang ikaw naman, parang ilang na ilang ka sa kanya kasi ayoko nga ng ganon. Ayoko yung hinahawakan ako, na nababastusan ako. Ang arte, di ba? Tapos, ayun, yung bulong-bulong siya lagi, yung parang, oy, mamaya hintayin kita doon sa may poste. Kasi di ba may kanto doon, tapos may poste. Hihintayin niya daw ako doon. Pero in fairness sa taong yun ha, lagi niya akong sinasabihan ng gano'n sa tuwing makikita niya ako. Pero, 10 years old ako, ganun yung ginagawa niya. 11 years old ako. 12 years old ako hanggang sa nag-13 years old ako. So, yun. Yung 13 years old na ako, ayun talaga. Yung parang, ano na siya, seryoso na siya. Yung parang sa tuwing nakikita niya ako, ganun yung sinasabi niya. Tapos hanggang sa, ayun na, yung 13 ako. Tapos sabi niya sa akin, uy, mamaya kita tayo ha. Sabi niya gano'n, punta tayo dun sa may bahay namin, mag-isa lang ako, gano'n. Sabi niya mga 7, hintayin kita dito. So maraming beses siyang gano'n, pero ini-ignore ko. Hindi naman yung sa bawat ano niya, talagang gusto mo yung gano'n. Minsan dumating ka na sa punto na parang, what if kung pumunta ako doon? Yung mga ganon, what if kung itry ko? Yun, talagang alam mo yun, yung talagang yung kaba mo, na parang pinipigilan mo yung sarili mo, pero parang naku-curious ka na, ano kayang gagawin niya sa akin kapag pumunta ako doon? Yung mga ganon, ano ba yung meron? Yung mga ganon, nagkakaroon ka na ng interest talaga na parang gusto mong itry kasi dahil nawa-wonder ka kasi lagi niya sinasabi yun. Tapos, gay ka, tapos parang may gusto kang malaman, may gusto kang gawin, gusto mong makipaglaro sa kanya, yung mga ganon. Pagkatapos, so, ayun na. So, one day, dahil sa kakabulong niya ng ganon, nagkaroon na ako ng push sa sarili ko na parang what if ko itry ko to. Tapos yung pumunta ako, sabi ko, pag nakita ko to mamaya sa tindahan, sabi ko, at bumulong yan sa akin, pupuntahan ko talaga yan. So, lumabas ako, sinadya ko talagang pumunta doon sa tindahan at nandoon nga siya. Tapos sabi niya sa akin, so ano, ready ka na ba? Sabi niya, mamaya kita tayo, sabi niya gano'n. Tapos tumango ako. Pagkatapos, so sabi ko, sige pupuntahan ko to ng 7 o'clock ng gabi. So nagpaalam ako doon sa bahay namin, nagsinungaling ako. Sabi ko, may project kaming gagawin ng kaklase ko. Sabi ng auntie ko, kasi doon ako nakatira sa auntie ko at siya yung nag-aalaga sa amin. Tapos sabi niya sa akin, anong gagawin niyo doon? Mamaya hanapin ka ng mama mo kasi yung mama ko nagwo-work. Tapos sabi ko, di sabihin niyo gumawa ng project. Saglit lang naman, mga isang oras lang. Mga 8, 8:30 na sa bahay na uli ako. Kasi bawal talaga kami lumabas kapag 6 p.m. na, bawal talaga kami lumabas. So isa din yung sa nagpapa-hold back sa akin na hindi ko pupuntahan yan kasi hindi ako makakatakas sa bahay namin. So yun na. So pinayagan naman ako. Sabi pa nga, bakit hindi na lang kayo gumawa dito sa bahay? Kasi hindi siya pinapayagan eh. So project kasi. Tapos yun, hanggang sasabi ganon, oo. Ganon. Pinayagan ako. Sabi pa nga, hatid pa ako. Sabi ko, wag na. Tapos, alam mo ba, yung may notebook ka na may ballpen ka. Tapos yung parang tingin ka ng tingin sa oras na magsi-7 na. So, yun. So, 6:45,
umalis na ako sa bahay namin. Alam mo yung guys, yung kaba ko, yung yung gano'n, yung na-excite ako na parang ayokong ituloy, na parang bahala na gustong gusto ko naman yung gano'n, na nagpipigil ka ng bonggang-bongga. So hanggang sa nakita ko siya doon sa kanto, naninigarilyo. Tapos sabi niya, saan ka pupunta? Tapos huminto ako talaga. Tapos sabi ko, sabi mo magkita tayo eh. So na siya, parang natuwa siya. Tapos sabi niya sa akin, tara sunod ka sa akin. Lalakad ako. Parang sabi niya sa akin, mauna ka nang lumakad, susundan kita. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta hintayin mo ako doon sa may kabilang poste. Pagkatapos, so naglakad naman ako, dahan-dahan pa ako maglakad kasi titignan ko kung susundan niya ako. Tapos nakita ko, tinapon niya yung sigarilyo niya. Tapos yun, lumakad na siya. Tapos ang bilis niya lumakad. Pagkatapos sabi niya sa akin, sunod ka sa akin. Tapos hanggang sa binuksan niya nga yung gate. Kasi yung bahay doon, dati sa Zambales, siya, yung bakod-bakod talaga. Malalayo yung tapos malalaki yung area. Tapos hanggang sa binuksan niya na yung pinto ng gate nila. Tapos sabi niya, pasok ka. May aso, natatakot pa nga ako. Medyo, yung ilaw nila dun sa bakuran nila, iisang poste lang. So marami pang puno ng mangga. Kaya parang medyo madilim-dilim. So sabi niya, tara. Sabi niya, sinong tao dyan? Nandiyo dyan ba si mo? Kung yung friend ko, sabi niya, wala. Tapos sabi niya, tara pasok ka. Tapos yun, pinapasok niya na ako doon sa bahay nila. Pagkatapos yun, pagdating doon sa bahay nila, so talaga yung kaba ko talaga, yung alam mo yung pinagpapawisan ka na, kinakabahan ka na, parang tama ba itong ginagawa ko? Basta, pero gusto ko rin naman yung ganon. Yung natatakot ako pero gustong gusto ko. Tapos yun. Pagkatapos yun na, doon na yun. Tapos una, pinainom niya pa ako ng tubig. Pagkatapos di sabi niya, so, kamusta ka naman? May mga tot-tot pa siya. Tapos di sabi niya, bibigay ka rin naman pala. Tagal-tagal mo pa bubigay, sabi niya ganon. So, parang, siyempre wala akong ibang nasa isip na parang bilisan mo na may oras ako, yung ganon. Pagkatapos, ayun na, may nangyari na sa amin. Diyos ko, naloka ako sa mga ginagawa niya sa akin. Kung iniisip ko ngayon, natatawa na lang ako. Kasi talagang wala talaga akong kaalam-alam. I feel na inosente pa ng mga bagay na yon. Pagkatapos, sabi ko nga, pero, naulit-ulit yon kasi parang nagustuhan ko din yung ginagawa niya. Pagkatapos, na-try na maraming beses sa kanya. Pero hindi kami mag-jowa. Parang mga ganun lang hanggang sa nag-14 ako. Tapos yung nag-15 ako, ayun na, yung kuya niya, Diyos ko, nabigyan ako ng pagkakataon na, alam mo yun, yung parang nakatayo siya doon sa may kanto. Tapos ewan ko, tititigan ako. Tapos di sabi niya sa akin, busy ka, yung mga ganon. Tapos sabi ko, hindi naman. Syempre hindi na ako virgin noon. Tapos parang nahihiya pa rin ako. Pero nandoon ako na parang gustong gusto ko talaga yung kuya niya. So yun, na-try ko din yung kuya niya. So yun, na-try ko yung kuya niya. Ayun yung umuwi ako na may mga ngiti sa labi na parang ansaya-saya ko. Hindi katulad doon kay Jong, yung una, na umuwi ako na parang ang feeling ko, ang dirty-dirty ko, yung mga ganon. Kasi yung after namin doon sa bahay nila, as in talagang, alam mo, nagmamadali ako umuwi. Tapos ayoko siyang kausapin. Tapos sabi niya sa akin, bukas uli yung mga ganon, ini-ignore ko. Pagkatapos yung umuwi na ako, parang ang feel ko, ang dirty-dirty ko. Tapos naligo uli ako. Tapos yung parang, yung naligo ako, tapos sinisisi ko yung sarili ko na, ang tanga-tanga ko naman. Bakit pumayag akong ganunin yung katawan ko o ganunin niya ako. Sabi ko, kakaloka siya. Tapos parang, I feel na nadidiri ako sa kanya. Tapos may mga ilang linggo na naman o ilang buwan, parang hahanap-hanapin mo na naman yung ginagawa niya. Pagkatapos parang babalik ka na naman, tapos gano'n na naman, tapos gano'n na naman yung mararamdaman mo. Hanggang sa sinabi niya nga sa akin, mag-jowa na tayo ha. Sabi niya, baka naman nagpapatry ka sa iba. Tapos ang sabi ko, ano ba? Tapos hindi ako pumayag na maging jowa niya kasi ayoko. Pero alam mo yun, yung gano'n lang yung ginagawa namin. O di ba, nakakawindang. Tapos ang pinaka nakakaloka, yung kuya niya, yun natikman ko, ay nako, ayun yung umuwi ako na parang, alam mo yung hanggang sa natutulog ka, feeling heaven ka, yung mga ganon. Pero isang beses lang dun sa kuya niya, hindi na naulit. Kasi yung kuya niya parang, parang nag-asawa na kagad, tapos parang tinry niya lang. Tapos parang ako naman, parang nabigyan lang ako ng chance na at least, di ba, sa history ng buhay ko, natikman ko siya, yung ganon. Tapos yung kuya naman niya, yung kapatid naman niyang sumunod sa kanya,
Diyos ko, ewan ko. Minsan nga nakikita ko yung sa palengke, tapos bigla akong, kamusta ka naman? Yung mga gano'n, parang yung gano'n. Pero ngayon, pag naiisip ko yun, natatawa na lang talaga ako ng bonggang-bongga na parang I feel na parang nung kabataan mo kasi parang mapusok ka, marupok ka, mabilis ka maingganyo. Pero parang feeling ko naman sa sarili ko, from 10 years old to 13 years old, parang nahirapan din siya. Hindi ganun kadali yun, di ba? At parang feeling ko sobrang talagang gusto niya ako kasi parang naghintay siya ng ganun katagal. O, di ba? So, yun. So, hindi ko kinahihiya yung experience na yun kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganon. Naichika ko lang sa inyo at nai-share ko lang sa inyo kasi gusto ko lang talaga na makuwento to sa inyo. Pero ang natutunan ko dito, sa bawat gagawin mo, talagang kailangan pag-isipan mo kasi syempre, hindi mo alam kung ano ang feedback sa'yo or hindi mo alam kung ano yung balik sa'yo noon. Pero maswerte na lang ako kasi yung taong yun, sobrang tahimik din. Tapos hindi siya machika, hindi siya maano. Parang walang issue na nangyari. So, just ano lang, have fun lang talaga. At ayun na. So, wala ka talaga magagawa kasi marupok tayo pag bata. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano naman ang chika ninyo na hindi nyo makakalimutan? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Nagulat ka ba? Hindi pageant. Paminsan-minsan naman, magkwento naman tayo ng mga personal life natin. Diba? So yun guys, don't forget to click like and subscribe my channel at i-comment na rin po ninyo sa baba kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng kwento. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys.